Isang magandang araw po ng Biyernes mga kababayan. September 5 na po 2025. So eto na po ako ngayon. So meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ho ay may panibago tayong low pressure area na minomonitor. Nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita nyo sa ating pinaka live weather radar, no? Ito po ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Meron pong lokasyon sa ngayon na 85 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur. Ito ho yung isa sa dahilan kaya nakakaranas po tayo ngayon ng malawakang pag-uulan bukod po sa habagat or southwest monsoon. So titignan natin mamaya kung iyan ay magiging banta ng panibagong bagyo o malakas na bagyo dahil nga po wala na si Bagyong Kiko. So ito yung possible na maging pangalawang bagyo ngayong buwan po ng Setyembre. So balikin natin yan, alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition, mga lugar po na apektado ng habagat. So sa area ho ng Metro Manila, kasama po ilang bahagi ng Luzon ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies. Nararanasan natin yan kanina pong umaga with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So ang possible na impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Tandaan ho natin yan. Ang Western Visayas naman po, ito usually yung pinaka naapektuhan po ng habagat. Patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. So ilang bahagi naman ng ating bansa patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman po sa mga localized thunderstorm. So ngayon talaga nakita naman natin hanggang hapon hanggang sa gabi pa yung patuloy malawakan na pag-uulan na ating mararanasan dahil po sa habagat at sa low pressure area. So alamin muna natin, meron kasi tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa habagat or southwest monsoon. Ngayong araw po mga kaibigan, ina-expect po ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan diyan po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at ilang bahagi ho ng Zambales. Bukas naman po hanggang sa hapon, 50 to 100 mm din na dami ng ulan sa Pangasinan at sa area po ng Zambales. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So eto, balikan natin yung low pressure area na nagbabantang mabuo bilang isang bagyo. Ang bagyo ho na susunod, no, ay tatawagin ho natin Bagyong Lani kapag naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Local name po niya. At dahil po nabuo siya agad-agad bilang isang medium chance na maging isang ganap na bagyo, possible sa mga susunod na mga oras ay magiging high chance ito na maging isang ganap na tropical depression. Paano nangyari yon? So kung makikita nyo, ang direksyon ng hangin ng habagat ay nakakatulong po para ma-enhance itong low pressure area para maging isang ganap na tropical depression. Kasama na dyan ang mga localized thunderstorm. Kapag ka nagsama-sama yung mga sama ng panahon na yan, mabilis na de-develop ang mahinang sirkulasyon ng hangin, which is eto na nga pong low pressure area na ating tinutukoy. So kahit po ito ngayon nasa medium chance, may chance na ito na anumang oras ay mag-intensifies into high chance na maging tropical depression hanggang sa maging isang ganap po na mahinang bagyo or bagyong banibagong bagyo, Bagyong Lani. Yun kasi yung susunod po, yung pinaka-local name. So ang gawin natin ngayon, lagi tayong maghanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad ng aking sinabi, La Nina season na at ine-expect ngayong September, no? 2 hanggang 4 na bagyo ang possible na ating i-monitor na mabubuo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Sa ngayon kabayan kapatid, no, yan muna ang pinaka-latest natin at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. God bless po sa inyong lahat.